Yun, magandang araw ulit sa inyo mga master. Another video tutorial tayo ulit. Ngayon naman, ang ating ituturo ay ang relay. Sa mga hindi pa nakakakilala dito, ito po ay automatic switch. Nagsisilbi po itong automatic switch sa electrical system. So, ginagamit din to sa sasakyan, sa mga motor, sa mga machine, at marami pang iba. Lalo na sa mga aircon, meron din to. So, yan. So, hindi lang electrician ang gumagamit ito, pati mekaniko. So, maraming naguguluhan kung paano ba gumagana ang isang relay. So, ngayon, yan ang ipapaliwanag ng mabilisan. Yan. Ayusin lang natin itong ating camera. So, yun. Okay. So, unang-unang papaliwanag natin ay itong kanyang socket relay. Tawag po sa block na to ay socket relay. Tanggalin natin sa kanyang socket relay. Yan. At ito naman ang kanyang contact pin. Yan. Contact pin po yan. Yan. Ito po ay 16 pin. So, yan. Tapos sa ibabaw ng kanyang cover, kung makikita nyo, ay yan. Yan ang kanyang diagram. Lahat po ng relay ay meron pong diagram. Hanapin nyo lamang yan. Kahit yung sa mga sasakyan, meron pong gantong diagram. So, ipapaliwanag natin. So, yan, medyo malabo lang. Ayan. Nakikita nyo po ba yung 13 at saka 14? Yan. Yung sign na yan ay symbols, ang symbols na yan, yan po ang ating power supply. Yan po ang symbols ng power supply or tinatawag na input voltage. Tanggalin natin sa yung cover para mas makita nyo kasi transparent medyo malabo. Papaliwanag natin ng malinaw na malinaw. So yun, yan luminaw. Luminaw ba guys? So yan yung 13, 14, yan po ang tinatawag nating power source or input voltage. Ibig sabihin, ang input voltage, diyan po natin inilalagay ang ating supply. Line 1, mapa AC man yan or DC, or mapa yung alternating current, or yung kuryente nyo ay galing sa battery. So, diyan po yan, 13, 14. Kapag naman po ang ginagamit yung relay ay pang battery, lagi pong ibig sabihin nito, automatic na po na yung 13 ang positive, yung 14 naman po ay yung negative. Oo, yung ginagamit sa sakyan, pares lang po ng tagging yan, pare-pares lang po yan. 13, 14 po lagi ang power supply nya. Yun, basta yung makita nyo yung sign na yan, yung sign, itong sign na to, yan na po yung power source. Hanapin nyo lang yung 13 at 14. Dito po makikita naman yan sa kanyang socket relay. Sa kanyang socket relay, meron din pong mga number yan. Ayan, no? Ayan, tulad yan, 14 at 13. So, yun po. Dito nyo po ilalagay yung pinaka power source ninyo. So, next, yung naman kanyang auxiliary contact. Kung makikita nyo, yan, merong 9 at 1 at 5. Ibig sabihin po niyan, yan po ay magka-partner. Itong group na to magka-partner, itong group na to magka-partner. So, magkaka-partner po yan. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung 1 at 9, yan po ang tinatawag nating normally close. At yung 1 at 5, mali. Yung 9 at 1, normally close. Yung 9 at 5, normally open. Ba't ko nasabing mali yung una ko sinabi? Kasi, ang common po natin ay yung 9. Hindi po pwedeng maging common ang 1. No? Kasi yan ang output voltage yan. So, dapat laging nandito ang ating common sa baba. Yan. Itong mga nasa babang number, yan po ang common. At yung kanilang output ay ito po nasa taas. Yan. Ibig sabihin, 9 at 1 ay normally close, 9 at 5 ay normally open. Ano ang ibig sabihin ng normally open at normally close? So, para malaman nyo yan, kukuha tayo ng tester.
Kung nakakuha na kayo ng tester, ito po ang ating tester. Kahit anong tester po yan, no? Isiset nyo lang siya sa, yan, kita ba? Yan. Diyan sa merong omega sign o kaya yung beep sign, ayan. Ito, basta sa lahat ng tester naman ay may ganitong sign po, no? Pwera lang sa analog. Yung analog na tinatawag ay yung may digital, yung may dial pointer, yung manual po siya, yung na ganon. Sa mga digital, ito naman po yan, buzzer symbol, ayan. Diyan nyo lang po itatapat yan. At paghahanap ng normally close ay ganito lamang. Papakinggan nyo lamang yung tester. Ang sabi, 9 at 1 ay normally close. Hanapin natin yung 9 at 1. So yan, 9. Itong isang test probe dito sa 9. At yung isang test probe naman ay sa 1. Oops, teka lang. So, hintayin nyo lang tumunog yung inyong tester. So, ulitan. Yan. Naririnig nyo tumutunog na. Ang ibig sabihin yan ay merong continuity. Or, kung makikita nyo sa ating tester, ayan. Ayun, no. Ito yung pinaka-common niya. So, naka-close na kagad siya dito. Yan. Pag po ang tester, ang relay natin ay na-energize, etong contact na to, lilipat po yan sa kabila. So, yun. Ito, open na to. Wala nang kuryente to. Lilipat yung kuryente dito. So, ganyan lamang po kasimple. No? Ito yung ating tinatawag na common. Yan, may puting wire na yan. Papunta naman sa normally close. So, yan. So, yan. Sana maliwanag yung ating paliwanag. Next naman natin ay i-energize na natin si relay. Para makita nyo actual kung paano ba siya gumagana. Ito. So, yun. Yan. So, kuha tayo ng power source. Yung power source na sinasabi natin. Kunin natin dito sa ating timer relay. Sabi, ang power source daw ay nasa 13, 14. So, yun ang ilalagay natin dito. 13 at 14. So, sa kabila. Ayan. Doon sa mga motor, naglalagay sila ng relay para daw lumakas yung busina. So, tama naman para lumakas ang busina. Pero, ang main purpose po nun, kaya naglalagay ng relay, kasi, dahil sa power source nung ating relay. Kasi po, ang ating relay, ay ang ating busina po, kumukuha ng power yan sa DC, o direct current, / battery. Yun yung tawag dyan. Sa battery po kasi siya kumukuha. At sa battery, sa mga electrician alam na to. Sa mga mekaniko siguro hindi masyadong diniscuss to. Pero pag po kasi galing sa battery ang power source mo, automatic po, very common dyan yung drop voltage o voltage drop na tinatawag. Ano ba yung voltage drop na yon? Siyempre, very obvious naman yung kanyang ang tawag sa kanya, no, voltage drop. Ibig sabihin, bumababa yung voltahe. Imbis na 12 volts, nagiging 9 volts lamang. Bakit? Anong mga dahilan? Siguro, sa wirings, may mga, o kaya naman sobrang daming wirings, auxiliary load, katulad ng ilaw, magkakasama na, ganyan, magkakahalo na. So, nangyayari tuloy, nagkakaroon ng voltage drop, o kaya naman sobrang layo ng loopings, mula do sa busina hanggang do sa battery, no? Nagkakaroon ng voltage drop yan, no? Nagkakaagawan ng kuryente, kaya ang busina mo humihina.
Kaya tuloy, ang tendency niyan, once na nilagyan mo ng relay, lumalakas yung busina mo. Bakit? Kasi, nandun na yung supply kapag ito kunyari galing sa battery. So, ilalagay mo na siya dito. No? Ilalagay mo na siya dito. Kaya yung mga relay, busina ng relay, inilalagay malapit sa busina. Kasi kung malayo lang din yan sa busina, pero okay lang din naman. Basta walang kasamang ibang load yung kanyang busina. Pero kadalasan nilalagay ito sa malapit sa busina. Kunin natin to. I-example natin yung ilaw. Kunyari ito yung busina mo. Kung sa sasakyan siya gagamitin. Wait lang guys, medyo hindi tayo handa. Wiringan lang natin to. Kukuha tayo ng supply sa line 1. So, ganyan lang po yung kahit sa motor, ganito lang din ang pagwa-wiring. Pares lang po, walang pinagkaiba. Pare-pares lang naman ang relay. So ang kukunin natin ay number okay. Nasaan ang 9? Ito 9. Ito yung 9. So number 9 na yung iyan natin sa sample. So isang wire mula sa power source, kinuha ko ng yan, ginamper ko sa number 9. Yung number 9 po, yun po ang ating common. Number 9 common. So etong isang linya ng ilaw, ilalagay po natin sa number 5. Which is ito po yung normally closed, ito yung normally open. Dalawang ilaw ang gagamitin natin para makita nyo kung ano nangyayari do sa normally open at normally closed. Para mas maintindihan. At yung isang ilaw naman, rekta na po yan sa power source. Isasama lang natin sa line 2. O kaya kung battery gamit nyo, ganun lang din. Positive, negative lang yan. For example, ito yung positive. So, ito yung positive. Ito sa side na to. So, ganun lang din. No? I-jumper mo lang din yan sa... Basta titingnan nyo yung diagram. Yan. Kung busina to, so dapat nakatap siya sa normally open. No? Normally open. So, yan yung ating source. Okay na. So, ngayon papakita ko muna yung normally open. Kung ano nangyayari sa kanya. So, yan. So, isaksak na natin sa 220. Ano mangyayari dyan? So, yun. Nakita nyo guys, umilaw kagad yung ating ilaw. So, kung nakikita nyo yung contact ngayon, lumipat po siya doon sa kabilang side. No? Automatic switch lang po ito. Hindi siya ang nagpapalakas ng paano ba yun? Pwedeng siya rin yung nagpapalakas ng busina kasi mabalik tayo sa discussion natin kanina, mas pinapalapit niya yung supply Baga, ito na yung supply niya Ayan na. Ayan na yung supply niya. Sobrang lapit na. Baga, yung pangalan niya kasi is relay. So, ang ibig sabihin ng relay, pag tinagalog mo, sandalan. O, nag-i-stack doon, baga tambayan.
So, nakatambay na sa malapit yung voltahe. So, ayan na siya. So, kunyari ito yung busina mo, ganyan kalapit lang, no? Tapos wala siyang kahati sa kuryente. So, tendency niyan, yung nako-consume ng busina mo na voltahe, tamang-tama. Kaya, namamaximize niya yung kanyang gamit, no? O yung kanyang function. Kasi tama yung supply, so hindi gargar. So, tama yung kanyang function pag ganoon. Kasi kapag walang relay, yung busina po natin, lalo sa mga stock na motor, patayin muna natin. Lalo na sa mga stock na motor, ang busina po natin, nakatap po yan sa mga headlight, yung ground niyan, yung supply niyan, ay rekta po sa papunta sa battery. So, sobrang layo po nun, ang daming dinaanan, ang daming kahati sa ground. So, tendency niyan, yung busina natin, medyo mahina talaga, hindi malakas. Kumbaga, pigil yung kanyang tunog kasi yung supply ay kulang. So, kung maglalagay tayo ng relay, so, nandito na ang supply, sobrang lapit niya na sa, kunyari ito busina, itong relay, no? So, yung nako-consume ng ating busina is sakto na. Kaya, namamaximize niya yung kanyang function, no? Nakakapag-produce siya ng maayos na tunog kasi okay yung supply. O kadalasan nga kasi yung busina natin 12 volts, mas pag ganyan kalapit, alam naman natin yung battery natin na hindi saktong 12 volts. Minsan nasa 14 volts, 16 volts. So ibig sabihin, napakaganda ng supply nun, no? Pagdating yan sa busina ay buong-buong 14 volts yung nako-consume ng ating busina. So yun yung logic doon. Kaya nilalagyan ng relay ang mga busina. Kahit yung mga headlight, kaya nilalagyan ng relay, no? Kahit yung MDL, yung mini driving light, yun po yung purpose nun, no? Para hindi siya maagawan ng kuryente. Maganda yung daloy ng kuryente sa kanya. Maganda yung supply ng kuryente sa kanya. Wala siyang voltage drop na tinatawag. So, yun lamang po ang function ng ating relay. Nagsisilbi siyang automatic switch sa lahat ng paggagamitan sa kanya. Mapamotor man yan or sasakyan o kahit saan pa man, machine, no, sa aircon, yun lang po yun. Lagi siyang pinapartneran ng limit switch o momentary switch o yung push button sa mga motor. Yan po yung kapartner ng relay natin. Yan po yung function niya, no? Automatic switch. O kaya naman pag mataas ang load, ginagamitan din siya ng relay. So, kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa video na ito, meron pa kayong ibang katanungan, i-comment nyo lang po yan sa baba at sasagutin natin yan. O gagawa natin ng video tutorial para mas malinaw po. So, yun. Hanggang dito na lamang ang ating tutorial sa relay. So, uli-uli, maraming salamat po sa pakikinig. At kung hindi nakakahiya sa inyo, no, pindot na lang yung subscribe button at pa-like na rin po at pa-share ng ating video. Maraming salamat mga master. Patuloy tayong tutulong sa mga kapwa nating electrician. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Patuloy ko na yung video. Thank you.